Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Binibining Danica Saura. So, ang pag-uusapan natin o tatalakayin natin ngayong araw ay ang uri ng sistemang politikal at pamahalaan sa Asya. So, dito sa Pilipinas, ano nga ba ang sistemang politikal na meron tayo? So, ang sistemang politikal na meron tayo dito sa Pilipinas ay ang demokrasya. So, mamaya pag-uusapan natin kung ano nga ba ang demokrasya. Ngunit ngayon, tumungo muna tayo sa monarkiya. So, ang monarchy o monarkiya class ay isang sistema ng pamahalaan kung saan ang isang tao ay nagtataglay ng minanang karapatan upang pamunuan ang isang partikular na estado habang siya ay nabubuhay. So, sa monarchy class o monarkiya, ang namumuno dito ay ang hari, reyna, tsar, kaiser, at ang emperador. So, dito sa monarkiya class, isinasalin nila ang kanilang pamumuno sa isang tagapagmana na maaring kanilang anak o kamag-anak na isa din monarko. So, sunod naman natin ay ang demokrasya. So, ang demokrasya class ay ang mamamayan ang may kapangyarihan para pumili ng opisyal na mamumuno sa atin o sila ay maaaring sistema ng federal o panguluhan ang anyo ng gobyerno. So, sa kanina class, ang monarkiya ay ang mga namumuno dito ay ang hari, reyna, at emperador. Dito naman sa demokrasya class, ang namumuno dito ay ang isang presidente. Sila yung hinihalal o binoboto natin o ng mga tao tuwing eleksyon para mamuno at maging pangulo ng bansa. So, ang mga demokrasyang bansa ay ang mga Pilipinas, India, Indonesia, South Korea, Timor, at Taiwan. So, sunod naman natin ay ang pamalaang militar. So, ang pamalaang militar class ay pinapangasiwaan ng isang hunta o pangkat ng matataas na opisyal ng hukbo sa sandatahan. So, ang mga ito ay pinapairal bilang tugon sa kaguluhan ng politikal sa bansa at wala itong pinapanigang at hindi kaanib sa anumang partidong pangpolitika. So, isa sa mga example ng batas militar ay ang Myanmar, ang bansang Myanmar. So, ang sistema ng Myanmar dito ay ang pamahalaang o sistemang pamahalaang militar noong 1962 hanggang 2011. So, ito ay binago dahil gusto ng mga mamamayan ng reforma. So, nagkaroon sila ng halalan ang mga mamamayan noong 2010 at pinangalanan itong The Union of Myanmar sa The Republic of the Union of Myanmar noong Marso 2, 1962. So, pinabagsak ng militar na pinamumunuhan naman ni Henry Ni Win ang pamahalaan at sila ang namuno mula noon. So, ngunit pinatanggal ulit ang pamahalang militar dahil gusto talaga ng mga tao ng reforma. So, sunod naman nating tatalakayin ay ang pagbabago sa politikal ng sistema ng Asya. So, ilan sa mga isyong pagbabago ng politikal sa Asya ay ang demokratisasyon. So, ang demokratisasyon ay isang proseso ng pagbabago sa sistema o lipunan upang ang lahat at anuman ang katayuan ay nagkakaroon ng pantay-pantay na karapatan, boses, at representasyon sa ilalim ng batas at pamahalaan. Ang demokratisasyon class ay sa Asya ay example ng People's Power Revolution dito sa Pilipinas noong 1986 laban kay Ferdinand Marcos Sr. So, gusto kasi ng mga tao na patalsikin ito dahil ayaw nila sa kanyang pamumuno. So, ang ibig sabihin ng demokratisasyon class ay yung karapatan ng mga mamamayan para patanggalin o patalsikin ang isang presidente sa pwesto kung ayaw nila ang kanyang pamamahala. So, yun lamang. Maraming salamat.